Magandang araw. Ako si Phoebe, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang liham na matagal ko nang gustong isulat. Ang mga nangyari sa buhay ko, ang mga pagkatalo at mga aral, ang mga sumunod na kaganapan, lahat ng iyon ay tila nagtataglay ng mga sagot na hindi ko kayang sagutin. Gusto ko sana na may ibang tao na makarinig ng mga kwento ko, at baka, just maybe, matulungan nila akong masagot ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Minsan, ang lahat ng nararamdaman mo, parang hindi mo kayang kontrolin. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi ko alam kung paano ko nahanap ang sarili ko sa sitwasyon na ito, magiging totoo ako. Gusto ko sanang sabihin na di ko pinlano, pero alam kong yun ay isang malaking kasinungalingan. Nandyan na at hindi ko na kayang balikan pa. Si Foreman, siya ang dahilan kung bakit ako nagsusulat ng liham na ito ngayon. Hindi ko siya gusto sa simula, o siguro, hindi ko pa nakikilala ang kanyang mga mata na palaging may tamis na may kasamang kalungkutan. Si Foreman, ang kaibigan ng asawa ko, at sa una, parang wala lang. Ngunit parang sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang mga pasanin ko ay unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, pero ang pakiramdam ko, ang lahat ng ito ay parang isang malupit na eksperimento na hindi ko kayang ihinto. Alam ko na mali, alam ko na wala akong karapatang maramdaman ito, at hindi ko rin inaasahan na magbago ang lahat. Ang asawa ko, si Mark, ay sobrang abala sa trabaho, at ako, ako'y nananatili sa bahay, naghihintay. Ang pagnanais ko na may magbigay pansin, may magbigay halaga sa nararamdaman ko, ay naging dahilan para mangyari ang lahat ng ito. Lahat ng init ng katawan ko ay parang nahanap ko sa mga simpleng galak na hatid ni Foreman. At sa gabing iyon, doon sa isang bakanteng lote, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, ipinahayag ko na ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magtago pa. Nung magtama ang aming mga mata, lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng lungkot ay parang nawalan ng saysay. Phoebe, sabi ni Foreman, hindi mo ba ako kayang mahalin? At sa sandaling iyon, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Naramdaman ko na parang ang init ng katawan ko ay nagsasabing tama na ito. Ang sakit, sabi ko. Hindi ko alam kung para sa kanya o sa sarili ko, pero ramdam ko ang bigat ng aking mga salita. Mahal kita, Foreman, tumulo ang mga luha ko. Alam ko na ang mga salitang iyon ay magbabago ng lahat, pero hindi ko kayang bumalik pa. Ang bigat ng bawat hakbang ko habang umalis kami sa bakanteng lote ay parang iniiwan ko ang isang bahagi ng aking sarili. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito, at hindi ko na kayang magsinungaling pa. Alam ko na mali, pero paano kung ito na ang paraan para mawala ang lahat ng sakit? Nag-iiwan ako ng tanong sa mga oras na ito, at siguro ito na ang sagot sa lahat ng kalituhan na nararamdaman ko. Paano ko ba tatanggapin ang mga susunod na mangyayari? Sa mga oras ng kalungkutan, madalas ko iniisip kung paano ko ba nahanap ang sarili ko sa sitwasyong ito. Saan nga ba nagsimula? Siguro, kung susuriin ko, nandyan na talaga siya mula pa sa simula. Si Mark, ang asawa ko. Minsan iniisip ko kung mahal ko pa ba siya, o kung naging parte na lang siya ng mga routine ko. Kasi, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, parang wala na siyang tinig, wala na siyang pakialam. Hindi na ako ang tinitingnan niya katulad ng dati. Noong una, akala ko normal lang. Pero habang lumilipas ang mga taon, pakiramdam ko, parang ang layo-layo na namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung sa trabaho ba niya o kung may iba siyang iniisip, pero sa tuwing gabi, parang hindi kami magkasama. Pag-uwi niya, pagod na siya. Hindi kami nag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa araw namin. Lahat ng dating usapan, nawawala. Naalala ko pa yung mga araw na hindi ko na siya kayang abutin. Nakaupo lang siya sa sofa, ang mga mata niya nakatutok sa telebisyon, habang ako, naghuhugas ng pinggan o naghahanda ng pagkain para sa kanya, na parang wala akong nararamdaman. Parang hindi na niya ako nakikita bilang asawa, kundi isang parte na lang ng mga bagay na walang saysay. Minsan, naiisip ko kung may pagkukulang ba ako. Hindi ko naman siya pinipilit, hindi ko siya ginigiit, pero pakiramdam ko, parang hindi na ako mahal. Ang bawat araw, parang tumatagal. Natutulog kami sa parehong kama, pero may pagitan. Parang may pader na itinayo sa pagitan namin, na hindi ko alam kung paano sisirain.
Gusto ko ng yakap, ng saloobin, ng mga maliliit na bagay na nagbigay sa akin ng saya noong mga unang taon namin. Pero ang lahat ng iyon, unti-unting nawala. Doon ko naisip, baka nga ako lang ang may pakiramdam. Siguro, kung ako lang ang maghihintay, matagal nang lumipas ang mga taon na yon. Hindi ko naman siya pinupuri o binibigyan ng malalaking expectations, pero yung atensyon na hindi ko natanggap mula sa kanya, doon ko naramdaman ang pagkatalo. At hindi ko akalain na darating ang araw na makakahanap ako ng taong magbibigay sa akin ng pansin, kahit na hindi ko siya hinahanap. Si Foreman, na kaibigan ng asawa ko, ay dumating sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Siguro, sa mga simpleng pag-uusap namin sa trabaho, yung mga tawa, at minsan yung mga tanong na parang hindi ko na naririnig kay Mark. Si Foreman, may sarili siyang charm, pero hindi ko akalain na sa mga simpleng araw na yon, siya na pala ang makakahanap sa nawalang bahagi ko. At dito nagsimula ang lahat. Sa bawat pagtingin ni Foreman, sa bawat tanong niya kung kamusta ako, parang yung mga tanong na hindi ko na naririnig sa bahay, doon ko nahanap ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko pa alam, pero sa mga sandaling yun, siya ang nagbigay ng maliit na puwang sa aking mundo. At sa oras na yun, hindi ko pa alam na ang mga maliliit na pag-uusap na iyon ay magdadala sa akin sa isang mundo na hindi ko kayang takasan. Ang lahat ng ito ay parang pader na unti-unting nababasag, hindi ko alam kung dapat ko ba itong tanggapin o labanan. Pero siya, si Foreman, ang nagbigay sa akin ng pansin, ang nagbigay sa akin ng init. At doon, sa mga simpleng galak na iyon, nagsimula ang lahat. Nais ko sanang sabihin na mali ako, pero sa totoo lang, hindi ko kayang itigil. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nang sabihin ko na yon. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko parang hindi ko na kayang bawiin. At si Foreman, ang reaksyon niya, hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Tumahimik siya. Ang mga mata niya, na parang hindi ako maintindihan, parang mga mata ng isang tao na hindi alam kung paano siya tutugan. Sobrang bigat ng katahimikan na iyon. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Nagkaroon ako ng kaba. Hindi ko na rin alam kung anong nararamdaman ko. Alam ko na mali, pero sa tuwing tinitingnan ko siya, parang nawawala ang lahat ng pagkakamali ko. Pero nung tahimik siya, natakot ako. Siguro, nagduda na siya sa mga sinabi ko, o baka iniisip niya na pwedeng may mali na sa aking utak. Phoebe, tahimik niyang sinabi. Bakit? Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Siguro, gusto niyang tanungin kung bakit ko siya sinabi, o kung bakit siya ang napili ko sa lahat ng tao. Hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin yun. Iba yung nararamdaman ko, hindi ko kayang itago. Pero alam kong hindi ito ang tamang panahon. Hindi ko alam kung magtatagal pa kami sa ganitong sitwasyon. Sa harap ni Foreman, ang lalaki na hindi ko alam kung anong ibig niyang iparating sa akin, parang nawawala ako sa sarili ko. Ang bawat reaksyon niya, bawat kilig na nararamdaman ko, parang nawala. Ang mga salita ko, naging pangarap na lang na tila hindi ko na kayang baguhin pa. Ang mata ko, parang hinahanap ang sagot sa mga mata niyang hindi ko kayang basahin. Wala akong magawa kundi maghintay. Maghintay kung may sasabihin siya, kung may mga sagot siyang ipapaabot sa akin. Pero sa bawat saglit, napansin ko na hindi siya galit. Hindi siya nagalit sa akin, pero sa mga mata niya, nandoon ang panghihinayang. Nandoon ang kalituhan. At hindi ko alam kung anong klaseng epekto ito sa kanya. Siguro, may bahagi sa kanya na natatakot din. Kasi, hindi ko alam kung anong klaseng responsibilidad ang ini-impose ko sa kanya. Habang nagkakatahimikan kami, nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko kayang gawin ang unang hakbang. Siguro, hinahanap ko rin ang aking sarili sa kanyang mga mata. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman kong kaba at panghihinayang, ramdam ko ang init ng katawan ko na hindi ko kayang alisin. Parang may kuryente sa bawat sandali ng aming pagkatahimik. Foreman, hindi ko na kayang itago. Sabay na ako at siya'y nakatingin sa isa't isa, at sa mga saglit na iyon, naramdaman ko ang init ng katawan ko na tumagal pa ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Tingin ko, hindi ko na kayang magtago pa sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong magiging kinabukasan namin, pero hindi ko kayang ayusin ito ngayon. Parang may mga puwang sa sarili ko na hindi ko kayang punan.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may tanong sa utak ko na patuloy na bumabalik, tama ba ang ginawa ko? Ang mga salitang sinabi ko, ang mga damdamin ko, parang nagpapasakit pa rin sa akin. Pati na rin ang mga tanong ko kay Foreman, kung siya ba ay gusto o natatakot lang. Ang lahat ng ito ay parang isang gulong na hindi ko kayang itigil. Hindi ko alam kung ang kasunod na hakbang ay pagmamahal o panghihinayang. Matapos ang gabing iyon, wala nang bumalik sa dati. Parang may pader na itinayo sa pagitan ko at ni Foreman. Hindi na kami nag-uusap tulad ng dati. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag kung anong nangyari sa amin, pero parang may bigat na nagsimula sa bawat tingin, sa bawat salita. Pakiramdam ko, siya na rin yata ang may alinlangan. Parang hindi ko na siya nakikilala. Kung dati, kahit papaano, may mga salitang hindi kailangan pang ipaliwanag, ngayon, kahit ang simpleng, kamusta, parang may kasamang tanong sa pagitan ng mga mata namin. Sa bawat araw na lumilipas, lalo ko nang nararamdaman ang layo. Yung init ng mga mata niya na dati puno ng pagnanasa, ngayon, wala na. Parang nagiging magkaibang tao kami. Minsan, naniniwala akong ang pakiramdam niya ay takot na rin sa mga nangyari. Si Foreman na sa unang mga oras, halos walang takot, ngayon ay nagiging mailap. Alam ko na may kasalanan ako, pero hindi ko alam kung anong klase ng desisyon ang ginawa ko. Ngayon, hindi ko na alam kung anong patutunguhan namin. At sa bahay, lalo na kay Mark, hindi ko kayang itago ang mga pagbabago sa akin. Nakikita niya ang mga gallows sa aking mata. Minsan, habang nanonood siya ng telebisyon, may mga tanong siyang wala sa plano ko. Parang may hindi siya masabi, ngunit pakiramdam ko, alam na niya na may mali. Lahat ng kilos ko, kahit hindi ko siya tinitignan, alam kong napapansin niya. Minsan, sasabihin niya, anong nangyari sa iyo? Bakit parang malayo ka? Minsan, hindi ko na alam kung paano sagutin, kasi kung sasabihin ko, hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang lahat. Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo, at mas mabuti na lang siguro na hindi niya pa alam. Sa mga gabing tahimik, parang ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang mga mata ko, hindi na kayang magtago ng mga emosyon. Yung bawat salita ko kay Mark, hindi ko na kayang itago. Dati, parang wala kaming tinatago, pero ngayon, halos lahat ng kilos ko ay parang may lihim na nakatago. Hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng kasagutan, kasi para na rin akong may itinagong kasalanan sa harap ng isang tao na hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang epekto ng mga desisyon ko. Sa bawat pagtingin ko kay Foreman, at sa bawat pagtingin ko kay Mark, parang ang bigat ng mundo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, pero pakiramdam ko, ang mga nangyari ay hindi ko na kayang baguhin. Ang mga salitang binitiwan ko ay naging isang pader sa pagitan namin ni Foreman, at ang mga pagkukulang na hindi ko kayang ayusin sa aking asawa ay naging kalungkutan na hindi ko kayang pagtakpan pa. Si Foreman, si Mark, ang mga tanong ko, ang mga duda, lahat ng mga ito ay naging bahagi ng isang buhay na hindi ko alam kung paano aayusin. Sa huli, ang tanong ko sa sarili ko, tama ba ang ginawa ko? Ang mga hakbang na kinuha ko, at ang mga desisyong tinahak ko, tila nagbukas ng pinto na hindi ko na kayang isara. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang sarili ko dito. Parang bawat desisyon ko ay may kasamang sakit, at yung sakit na yun, ang tanging nararamdaman ko ngayon. Sa bawat oras na lumilipas, nakatanim sa isip ko ang mga tanong na parang hindi ko kayang sagutin. Tama ba ako? Bakit ko nagawa ito? Ang tanong ko sa sarili ko, at sa bawat sagot, lalong lumalala ang pagkalito ko. Noong mga unang taon namin ni Mark, akala ko wala nang hihigit pa. Yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya, yun yung nakatulong sa akin magpatuloy. Wala akong ibang iniisip kundi siya. Nandyan siya sa bawat hakbang, sa bawat pangarap, at sa bawat hirap na tinahak namin. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang nagbago ang lahat. Parang may distansya na hindi ko kayang paliwanag. Yung mga simpleng bagay na dating natural, hindi ko na nararamdaman. At dito ko naramdaman ang unti-unting paglimos ng pagmamahal ko sa kanya. Ngayon, ramdam ko na lahat ng kasinungalingan, lahat ng mga sandaling hindi ko kayang balikan. Nakatingin ako sa salamin, at hindi ko nakilala yung sarili ko. Si Mark, sa mga mata ko, siya na yung asawa ko, pero hindi ko na siya kayang mahalin tulad ng dati. Sobrang layo na namin sa isa't isa.
Hindi ko na siya makita bilang ako ang mahal, kundi parang ako na lang yung naiiwan. Ang pagmamahal ko sa kanya, parang unti-unting naglalaho. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang isuko siya, kaya nga siguro nagtago ako sa mga mata ni Foreman. Paano ko ba nasaktan si Mark? Kung tutuusin, hindi lang siya yung nasaktan sa mga nangyari. Pati ako, halos hindi ko nakilala ang sarili ko. Si Foreman, na sa umpisa ay isang matamis na pagnanasa, ngayon ay naging isang malaking tanong na wala akong sagot. Ipinagpalit ko ba siya sa mga pangarap ko? O baka naman si Foreman ang naging dahilan para matutunan kong makaramdam muli ng saya? Pero ang totoo, hindi ko na kayang maging buo. Ang mga desisyong ginawa ko, parang hindi ko na kayang bawiin. Ang sakit, parang isang sugat na kahit anong gawin ko, hindi matutulungan. Alam ko, si Mark ay hindi pa alam ang lahat ng ito. Kung maghahanap siya ng sagot, siguro hindi ko na kayang sabihin sa kanya ang totoo. Pero ramdam ko na siya mismo ang nahihirapan. Yung mga mata niya, na hindi ko matukoy kung may nararamdaman siya o wala, ay naging isang bukas na tanong sa aking kalooban. Alam kong hindi na niya ako tinitingnan ng dati. Parang siya na rin ay unti-unting nawala. Pero sa gitna ng lahat ng ito, meron akong isang moment na parang may liwanag. Naiisip ko, hindi lang si Mark ang nasaktan. Ako din. Ako din yung nawalang bahagi ng pagmamahal na tinanggi ko sa sarili ko. Nandyan ang kalungkutan na dulot ng pagnanasa na hindi ko kayang iwasan. Pero yun ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ang pagkawala ng pagmamahal, ang pagkawala ng atensyon, o ang sarili kong pangangailangan na napuno ko sa ibang tao? Hindi ko alam kung paano ko aayusin lahat ng ito. Pero sa mga oras na ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko. Si Mark, si Foreman, at ang sarili ko, lahat kami ay nagdadala ng mga sugat na mahirap pagalingin. At habang tinitingnan ko ang aking mga gallows, naiisip ko, paano nga ba ako magmamahal muli nang hindi nasasaktan? Hindi ko na kayang magtago pa. Ang bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y unti-unting lumalala ang bigat na dala ko. Ang mga tanong ko sa sarili ko, mahal ko pa ba si Mark? Kaya ko pa bang itama lahat ng nagawa ko, ay patuloy na bumabalik? Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero alam kong kailangan kong humingi ng tawad, at mas lalo kong natutunan na kailangan kong magbago. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Sa bawat kaganapan, parang ang bigat na talaga ng mga desisyon ko. Ang pagkakamali ko kay Mark, hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil sa mga pagkukulang ko, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Pinipilit ko siyang lapitan, ngunit ang mga mata ni Mark, hindi ko pa rin alam kung anong nararamdaman niya. Minsan, kapag nag-uusap kami, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin, pero ako, pilit kong iniintindi kung paano ko mababawi ang lahat. Ang mga gabing magkasama kami, mas ramdam ko ngayon ang layo na. Sinubukan ko siyang kausapin, magsimula ulit. Mark, sabi ko isang gabi, habang magkasama kami sa kusina, kailangan natin ng pagkakataon na mag-usap. Hindi ko alam kung anong makakamtan kong sagot mula sa kanya, pero ang mga mata niya, parang may tinatago. Ang mga salitang hindi ko naririnig, ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ngunit, sa kabila ng lahat, nagpatuloy kami. Tulad ng mga dati, may mga pagkakataong ramdam ko pa rin na may natitirang pagmamahal sa puso niya. Ngunit ang mga ito'y mga sandali lamang. Mahirap ipaliwanag, pero ramdam ko na si Mark, bagamat hindi niya alam ang lahat ng nangyari, ay may nararamdaman. Ngunit, sa bawat hakbang na ginawa ko para ayusin ang relasyon namin, may kalakip na alalahanin. Si Foreman, parang hindi ko kayang itapon agad. Hindi ko kayang alisin ang mga alaala namin, kahit na alam ko na siya rin ang sanhi ng lahat ng ito. Parang may kuryente sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung paano ko siya aalisin sa isipan ko, pero ramdam ko na may mali. Si Foreman, hindi ko siya kayang mawala sa aking buhay ng basta-basta, kahit na alam ko na siya rin ang nagbigay sa akin ng labis na sakit. Pinipilit ko na lumayo sa kanya, iwasan siya, ngunit ang bawat pagkakataon na magkasama kami, ang mga mata niya, ang mga salitang hindi ko kayang itago, ang mga damdamin na nagsimula na magbukas, ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sa bawat minuto, ramdam ko na parang may nalulunod akong emosyon. Ang guilt, ang langang, at ang pagmamahal na hindi ko kayang itago. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Si Mark,
na pilit kong tinutulungan, at si Foreman, na hindi ko kayang takasan. Ano ang magiging kinabukasan ko? Ano ang magiging kalagayan namin ni Mark kapag natutunan kong magpatawad sa sarili ko? Nais ko lamang ng pagkakataon upang itama ang mga pagkakamali ko, at sana ay makahanap pa ako ng isang paraan upang maghilom. Ngunit sa mga oras na ito, hindi ko alam kung paano ko magagawa iyon. Ang bigat na nararamdaman ko, sa pagitan ng mga desisyon ko at ng mga taong nasaktan ko, ay hindi ko kayang baguhin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong humihingi ng tawad sa sarili ko. Nang dumating ang araw na iyon, hindi ko na alam kung paano magsisimula. Nandyan si Mark, nakatayo sa harap ko, ang mga mata niya puno ng galit at sakit. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Alam ko na hindi ko na kayang itago pa. Pero nung sinabi niyang, alam ko na, parang ang bigat ng mundo ko. Parang lahat ng nangyari, lahat ng ginawa ko, parang binagsakan ako ng langit. Phoebe, anong nangyari sa atin? Tanong niya, ang boses niyang malumanay pero puno ng hinagpis. Pati ba naman ako, niloko mo? Ang asawa mo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Alam kong may mga pagkakataon na hindi ko siya kayang pakinggan, at may mga pagkakataon na pinipilit ko lang na magpatuloy, pero wala akong lakas para itama ang mali. Pakiramdam ko, ang lahat ng nasaktan ay ako. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na ito'y nangyari dahil sa mga pagkukulang namin sa isa't isa. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na siya rin ang may kasalanan sa mga hindi ko nararamdaman. Hindi ko kayang magtago pa, pero paano ko sasabihin na may bahagi ko na nawalan ng pag-asa? Hindi ko kayang magpatawad, Phoebe, sabi ni Mark, ang mga mata niya puno ng hinagpis. Pati ba naman ako, hindi mo na iniwasan? Sabi ko sa sarili ko, baka ito na ang tamang panahon para magsabi ng totoo, pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, alam kong mas lalo lang tumitindi ang sakit na nararamdaman ko. Mark, gusto ko sanang sabihin na hindi ko naman sinasadya, na lahat ng ito ay isang pagkakamali, pero wala na akong magagawa. Alam ko, nasaktan kita at pati na rin ako. Hindi ko kayang titigan ang mga mata niya ng direkta, kasi natatakot akong makikita niya yung mga mali ko. Habang nagsasalita siya, parang ang bigat ng katawan ko, parang ako yung nasaktan kaysa siya. Pero sa totoo lang, alam ko na ako rin ang may kasalanan. Ang mga desisyon ko, ang mga pagkukulang ko, nagbunga ng mga sugat na hindi ko kayang pagalingin. Sinaktan mo ako, Phoebe, sabi ni Mark, at sa pagkakataong iyon, hindi ko kayang iwasan ang mga luha ko. Ang sakit, hindi lang dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa realization na hindi ko na siya kayang ayusin. Parang hindi ko na kayang balikan ang mga araw na masaya pa kami. Hindi ko na kayang ibalik ang mga pag-asa ko sa kanya. Dahil sa lahat ng ito, naramdaman ko yung bigat ng bawat kasalanan ko. Nais ko sanang magsisi at itama, pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko na alam kung may pag-asa pa. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy. Pero si Mark, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko alam kung saan kami pupunta mula dito. Sa bawat salitang sinabi niya, naramdaman ko yung init ng galit, pero sa loob ko, alam kong ako rin ang may kasalanan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng nangyari, ako ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi ko na alam kung makakabawi pa ako. Siguro, si Mark, hindi na kami makakabalik sa kung anong meron kami dati. Pero sa ngayon, ang tanging alam ko, kailangan ko harapin ang lahat ng consequences ng mga ginawa ko. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, siguro yun ay kung gaano kalaki ang halaga ng pagkakaroon ng tunay na pagmamahal, hindi lang mula sa ibang tao, kundi mula sa sarili ko. Matapos ang lahat ng sakit, pagsisisi, at mga pagkatalo, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay ay kung paano ko kayang tanggapin ang aking sarili, kahit gaano pa kadami ang pagkakamali ko. Si Mark, kahit hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin, ngayon ay may ilang araw na akong lumipas na wala siyang galit sa akin. Hindi ko alam kung dahil lang sa wala na siyang magagawa o dahil binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na magbago. Siguro, ito na yung punto kung saan nagkakaroon kami ng distansya. Pero hindi ko alam kung paano namin balikan ang mga panahon na puno ng pagmamahal. Alam ko na ang ating mga relasyon, hindi lang tungkol sa mga magandang araw, kundi pati na rin sa mga pagkatalo, kung paano tayo bumangon pagkatapos ng lahat ng sugat.
At si Foreman, siya ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ganitong pagninilay. Ngunit hindi ko na siya kayang ipagpatuloy. Hindi dahil hindi ko siya mahal, pero dahil natutunan kong mahalin muna ang sarili ko. Si Foreman, siya na rin ang naging tanda ng mga bagay na hindi ko kayang ayusin, ng mga bagay na tumulong sa akin upang matutunan ang mga aral sa buhay. Pero ang pinakamahalaga, natutunan kong hindi ko dapat hayaan na ang ibang tao ang magdikta ng aking halaga. Ngayon, hindi ko alam kung anong susunod. Si Mark at ako, may mga pagkakataon na nag-uusap kami, pero hindi ko pa alam kung paano kami magpapatuloy. May mga araw na parang hindi ko na siya kilala, at may mga araw din na naniniwala akong may matutunan pa kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung kaya pa naming magsimula muli, pero natutunan ko na rin na ang pagmamahal, hindi palaging makakamtan agad. Ang mga bagay na masakit, may dahilan para mangyari, at kahit na hindi ko alam kung anong mangyayari, alam ko na natutunan ko ang mahalagang bagay tungkol sa kung paano ko tinitingnan ang sarili ko. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang buhay ay patuloy na magpapakita ng mga bagong pagkakataon. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga susunod na araw, pero umaasa akong matututo akong bumangon mula sa lahat ng ito. Hindi ko na kayang ayusin ang nakaraan, pero ang future ko, siguro doon ko magsisimula ng bagong chapter. May mga pagkakataon na ang ating mga pagkakamali ay hindi pwedeng alisin, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing gabay na magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin matutunan kung walang mga pagsubok. At sa pagtatapos ng lahat ng ito, alam ko lang na umaasa ako. Umaasa ako na may pag-asa pa para sa akin, na kahit hindi ko alam ang mga sagot, may mga pagkakataon na ang pinakamahalaga ay kung paano ko hinaharap ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kaya kahit ang mga susunod na araw ay puno ng hindi tiyak, natutunan ko na tanggapin at mahalin ang aking sarili. Ang pagtanggap sa pagkatalo, ang pagkatuto mula sa lahat ng nangyari, at ang pananabik na magsimula muli. Hindi ko alam kung paano kami magbabalik ni Mark, o kung ano pa ang magiging kwento namin ni Foreman. Pero sa ngayon, alam ko na kailangan ko munang mag-focus sa sarili ko. Kailangan ko ng healing. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay, pero sigurado ako, kailangan ko ng pagkakataon na magbago.